Desidido ang Administrasyong Marcos Jr. na matigil na ang korupsyon sa bansa. Patuloy din ang pagbaha ng mga impormasyon patungkol sa daang-daang ghost flood control projects na nadiskubre ng DPWH. Pero bukod sa ghost flood control projects, iimbestigan na rin ang iba pang issue ng overpriced at haunted hospitals. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Umabot na sa 8,000 infrastruktura ang nainspeksyon ng Department of Public Works and Highways. Sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, 421 sa mga yan ang guni-guni o ghost projects. Sabi ng Malacanang, naiparating na raw ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero nilinaw ng palasyo, hindi lang tutok ang administrasyon sa mga proyekto kontra baha, kundi maging sa iba pang infra projects. Kaya nga po ang ginawa pong Independent Commission ay patungkol po sa mga anomalyang flood control projects and infrastructure. Ibig po sabihin, lahat po na maaaring i-report nila na may mga anomalya, maaari po itong imbestigahan. Yan po ang gusto ng Pangulo. Kaugnay niyan, maaari ring maisama sa investigasyon ang lumutang na issue sa mga umano'y haunted hospitals, maging ang overpriced umanong mga farm-to-market road, basta't mailatag lang ang mga kinakailangang dokumento. Kapag ka mo may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestiga. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong isailalim po sa pag-iimbestiga ng ICI. Bagaman walang patid ang investigasyon ng ICI, sinabi ng Malacanang na tuloy-tuloy din ang pagtanggap ng mga reklamo mula sa publiko sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website. Katunayan, 19,729 complaints na ang naitala sa website. Kasi kapag ka po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro itong isara. Sinabi naman ng palasyo na hindi binibigyang pansin ng Pangulo ang ingay politika. Mas pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Pangulo ang pangunahing isyu ng bansa gaya ng korupsyon at pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol at kalamidad. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.